Magandang gabi. Andito tayo ngayon sa Balitaktakan dito sa Japan. Okay, kasama natin ang ating kapatid na si Cendric Saplor. Bali, andito siya para magbigay ng idea tungkol sa buhay natin dito sa Japan. Bilang isang trainee or can you say or bilang isang OFW. Okay, may mga konting katanungan po tayo sa kanya na siguro magbibigay ng konting liwanag sa mga ibang can you say na paparating dito o mga nandito na o yung mga papauwi pa, di ba? Kaya, okay, simulan na natin. Okay. Well, unang-unang tanong ko sa iyo, kapatid na Cendric, kaibigang Cendric, o kapamilya, kapuso, di ba? Kamusta naman ang buhay mo rito sa Japan? Kaniko, bago ako magsalita, nagpapasalamat ako na paulakan mo ako sa Yung programa. talk show, sa yung programa na Walang ano man yun. Bagamat ako'y busy, nakapunta ako sa podcast. Matagal tayo magkaibigan, Kaniko. Oo naman, nasa 4 na taon na rin or ganun, di ba? Kaibigan nito, ano nga yung unang tanong mo? Well, yung unang tanong ko sa iyo kasi 'di ba, marami sa ating mga kabataan na nagnanais magpunta rito sa Japan. Or kung nandito man sa Japan medyo naguguluhan pa, 'di ba? Well, ang unang tanong ko sa iyo kamusta naman ang buhay mo rito? Teka lang. Ilang taon ka na ba rito? Bali, kami ay 2 buwan na lang at 3 years na kami dito sa Japan. Bali, pauwi na kami nitong Marso. Nitong Marso, pauwi na kami ngayon. Ang masasabi ko lang, buhay Japan, alam niyo naman, ang buhay Japan ay parang ano daw yan parang bola daw yan. Laging hindi natin alam kung tayo nasa taas o nasa taas. Pero ang buhay Japan masayang malungkot. Masaya dahil dito talagang possess ka ng mga Bagay-bagay. Oo, kasi hindi natin mabibili ito. sa Pilipinas. Kasi, 'di ba? Oo naman dahil alam mo naman ng yung sitwasyon, 'di ba? Napaka ibang-iba, 'di ba? Oo nga, Parang medyo malungkot din. malungkot. Hindi naman, malayo tayo sa pamilya. Yun. Sa trabaho, kamusta naman? Trabaho, masabi ko lang, mahirap sa trabaho kasi trabaho namin mano-mano. Nasa kami, plastic mall. Kaya, trabaho doon, Physical pero talaga. Trabaho, bagamat mahirap, kami doon, kapwa Pilipino kami doon sa hirap ng trabaho, nagagawa pa namin kaya yung ibang mga hapon gugulat sa amin. Yun. Sa hirap ng trabaho, Tama yun. nagugulat sila. Oo. Nagagawa pa namin ito. Sa mga tweet, ibang-iba yung attitude natin towards work kumpara sa mga Hapon. Na inisip ng Hapon na nilalaro natin yung trabaho pero hindi pala. Ginagawa natin yun para mas mapabuti, di ba? Kanito, ang gwapo niyo pala sa verse. Oo naman, syempre naman. Kaya Pakabay ako. kaya nga pinaunlakan kita kasi syempre gwapo ka, gwapo ko. Salamat. Tataas yung rating ng ating talk show. O yung mga pag-uugali ng Hapon, yung compare sa ugali ng Pilipino sa Hapon, ano bang About naman dito sa mga mga manners. ways, mga gusto, mga kung ano-ano man. Very, sila rin naman sila tulad sa atin. Halimbawa, maganda ang ginagawa mo sa kanila. Kaya, yun. Ganun din ang gagawin nila sa'yo. Ano pala. Pero kasi 'di ba common sa mga Hapon, mga moody, mga boring. Well, hindi naman natin sinasabing lahat sila boring. Most siguro, kasi yun base yan sa mga na-encounter natin, 'di ba? Pero marami dito sa akin, napansin ko lang na hindi sila tulad sa atin na mga ganong kakalog. Tulad nung may kaibigan tayo sa apartment na tulad ni Maro, arating na. si kapatid ni Maro. Mga maigising na lalaki. Yun. So, ibig sabihin, marami pa rin tayong nagiging kaibigan talaga na oo naman. Okay. Kaya bukas yung kaibigan naming supervisor na Hapon, iimbitahin kami sa kumain ng sushi, di ba? Ganun, may mga mababait talaga sila or Meron mga hapon na nagbo-blow out naman, basta oo naman. mabuti ka sa kanila, ganoon din ang susukulin nila sa'yo. Yun. Tapos about sa mga pagkain, mga damit, o ano pang Mga pagkain din sa Japan, ayos naman yung mga pagkain nila. Bagamat sa kanila nga, malimit sila sa mga, yung hapok, alam niyo ba yan? yun, sushi, Kinakain ng sashimi. pa, yung mga gulay, talagang hapok. Maganda raw sa katawan yun. Tayo mga Pilipino, hindi tayo nasanay. Yun. Pero bagamat sa ganun, meron tayong umadapt ng mga Oo. costume Yun. na gagawa natin. Okay.
guys sa gamit. Well, nabalitaan ko nung nakaraang linggo namili kayo ng mga young sings o relos ba yan? Focus mo nga itong bago kong ride. Ayan. Yan ang isa sa napundar ko. Yun naman, no, automatic yan. Mahal yan. Sa atin kung 4 na lapad yan, nagkakalaga yan ng mga 20,000. Di ba? Isipin mo makakabili ka ba yan sa Pilipinas ng ganun-ganun lang? Hindi. Di ba? Pero dito, just a click like this. Di ba? Diba? Okay, well, kung ikumpara mo ang Pilipinas sa Japan base sa yung mga nakita. Bagamat ang Japan yun talagang ulad na bansa. Ayan. Ulad yan na bansa. Nangunguna sa technology. Yan, totoo yun. Napaka-high-tech dito sa Japan. Napaka-high-tech. Halimbawa, ikaw ay mamamalengke talagang gagamit ka ng jeep. Itong taxi. Pero ang isa nakakatuwa dito sa supermarket, ikaw yung nagbabalot. 'Di ba sa atin uso yung mga bagger? Dito hindi uso 'yon. Ikaw ang magbalot, self-service. Taka napansin ko dito, walang mga pulis. Walang mga pulis. Grabe, ang taling dito. Walang pulis. Lahat ng mga munisipyo, walang mga pulis. Tsaka dito mababang crime rate. Mababa. Halos sabihin nga natin wala nga Sa totoo lang, siguro meron sa mga parting Tokyo or Hiroshima, mga city. Pero yung mga kagaya dito, sa Fukuoka, halos wala. Wala akong nabalita ko naman dito. Napaka-high-tech dito. Lahat ng pinto rito automatic. Yung kusang bumubukas. Sliding. Walang traffic. Walang traffic. Walang uso. Walang uso. Grabe. Pag sinundot mo yung butas ng ilong mo, wala kang maano. Kutis namin. Wala kang makopan. Yung mga kutis nyo, no? Artistahan. Kanino ka napakabuti mo na. Ka-centric pa, kitaas nga ng konti yung mic at medyo yan. Ayan. Okay. Well, ano nga naman, yung about sa yung pagtangkap ba ng hapon, okay naman? Sa trabaho. Yung mga leader, okay ba? Ano sila? Safety first talaga sila. Yun, safety first. Kailangan kayo itong standard. Yun, totoo yun. Yung kailangan, kasi tayo, likas na sa atin yung gusto natin, di ba? Pero, well, sana, mahirap na yun, kasugalan natin, pero kung mababawasan naman natin, and we can follow the rules. Let's follow the rules, di ba? Okay, na-homesick ka ba? Ka-Hendrik? Sa loob ng 3 taon ko dito, mga kulang-kulang 6 na buwan ako nag-adjust. Kasi, pag nag-adjust ako, na-miss ko. Talagang, na-miss ko, misis ko. Talaga naman, kaya nagpa-internet niya ako sa bahay para lagi ko siya nakita. So nakita ko yung, pinakita mo yung picture ng misis mo. At actually yata, na-meet ko na siya somewhere in my office in the Philippines. Sa Makati ata yun? Na-meet ko siya sa opisina ko doon at isa siya talagang kulirang ina. Maganda, mabait, at kaya siguro yung homesick na nararamdaman mo, alam ko sobra yun. Kanina, pasensya ako, napakalamig dito sa... Yung sa anak mo, ilan taon na ba yung anak mo ngayon? Ka-Hendrik? Magtatatong taon na. Ka-Hendrik, yung mic natin, pakiangat. Okay. Yung anak mo, kamusta? Magtatatong taon na siya ngayon, napakalusog na ba? Talaga? Ilang taon na? 3 taon? Nag-aaral na ba? Hindi pa nag-aaral. Bagay, umalis ako kasi ng Pilipinas. 3 months siya. Sa sinapupunan ng kanya. So, ngayon, naglalakad na yung bata. Talaga? Saan kayo nakikita ka niya ba sa yung bagong teknolohiya ngayon? Sa webcam? Sa webcam, internet cam. Tukam nga kami ng baby ko. Nakipaglaro pa nga sa akin. Talaga? Napakabuting bata. Tuntua nga ako dahil pag kami nagkita. Siya nga pala, nung pagdating mo dito, syempre, naiwan mo yung misis mo, yung napakaganda mong misis, yung napakaganda mong anak, di ba? Anong adjustment yung mga ginawa mo, Ka-Hendrik? Napakalang adjustment. Tulad ng may baka mag-a-abroad dyan na may asawa. Lagi nyo lang tatandaan na kayo may sinumpaan. Okay. Teka lang, Ka-Hendrik, pause for a break muna tayo, commercial muna tayo. Sige, paalam muna. Okay, paalam muna tayo. Okay. Kaibigan.